Umaga po. Hingi na po ng reaction kasi it appears po based dun sa mga lumabas sa social media na galing sa beach si VP. So nakapunta siya sa beach pero hindi siya nakarating sa budget deliberation. So ano pong thoughts niyo doon? Yun. Kung totoo man yun, sir, papasana all ka na lang talaga. Kasi kami, dire-diretso po yung trabaho dito sa house. Siyempre, napaka-importante nga po nung na-highlight na exercise ng budget deliberations. Clear naman po sa statements ko from previous na press cons na hindi namin napag-uusapan yung impeachment. Pero parang ang dating tuloy sa mga nangyayari sa pag-snub po sa mga hearings, sa pag-walk out po sa hearings, sa pag-take ng oath, sa hindi pag-defend ng budget. Parang hindi po siya interesado sa trabaho at sa pagiging active po bilang Vice President. Siguro, ewan ko, baka ako lang to, baka magpa-file siya o tatakbo siya. Baka ibang gusto niyang position. Kaya medyo ibang treatment niya sa Office of the Vice President. Well, for me, no, nakaka-disappoint, no, because we expect so much from her. At nakakalungkot dahil talagang nakita naman natin na yung mga kasamahan natin, kami dito sa Kongreso, nagtatrabaho talaga ng ng hanggang madaling araw para maipasa yung batas. At yun nga, ipinagpaliban yung budget niya kahapon. Tapos, kung totoo man, malalaman natin na siya ay naliligo sa beach, nagbi-beach, no? Nagpapakasarap. Samantalang yung mga tao dito sa Kongreso, nagpapakahirap, no? Para ipasa yung budget for 2025. Talagang nakaka-frustrate, no? Talagang sana humarap na lang siya rito, no? Tapusin natin yung budget hearing. Pumunta siya dito, i-defend yung budget ng OVP, gawin yung kanyang mandated constitutional na responsibility na i-defend yung budget ng OVP. So, nakakalungkot na nagkaroon tayo ng Vice President na talagang kinakalimutan yung kanyang trabaho at yung kanyang responsibilidad, no, na gawin, no, yung kanyang constitutionally mandate na trabaho. Para lamang mag-beach, no? Kung totoo man yun. For my part, this is bigger than the Vice President per se. Ang daming personnel, ang daming tao, ang daming mga empleyado na nasa ilalim ng Office of the Vice President. So dapat iniisip din nila yung kalagayan nito. Kasi kung walang budget to, paano yung sweldo nila sa susunod na taon? Paano yung operating expense ng Office of the Vice President kung wala sila? So I mean, this is not a matter of personality, but a matter of position that she has been elected to and that she needs to hold dear to her heart, especially the responsibilities that come with it. And some of those responsibilities may be difficult. Some of those responsibilities may be hard. But those are responsibilities that have to be done. And one of those responsibilities is coming to Congress, standing for your agency, and supporting your budget. So with regards to the photo in the beach, hindi ko pa po kasi, although I've seen the article, seems like it's a nice beach. Siguro pag may time tayong lahat at wala na tayong masyadong gawa, siguro maganda makapunta din tayo doon para makita natin. What's the mood in the house? If she doesn't show up. I think right now, siguro nasa level na po ng frustration. So if she doesn't show up or send a legal representative, I'm not very familiar with the process, but she doesn't have to show up here personally, diba? It's not in the rules. But Yes. authorized representative has to be here. So paano kung walang mangyari doon until tomorrow? Binabulaanan ng Office of the Vice President ang balitang nasa beach umano ang pangalawang Pangulo habang nagsasagawa ng budget deliberation ang Kamara kahapon.
Sa pahayag na inilabas ng OBP, nasa Vincents at Daet sa Camarines Norte at Legazpi City sa Albay si BP Sara para makipag-usap sa mga tao roon patungkol sa kanilang kalagayan. Dagdag pa ng tanggapan ng Vice Presidente, madali naman itong mapatutunayan sa pamamagitan ng mga social media post ng mga residenteng kanyang nakausap. Kinukundina ng OBP ang pagkakalat ng maling impormasyon para sa pansariling interes.